Yan, magandang araw mga ka-DIY. Yan, mayroon pala ako ditong aayusing washing machine mga DIY. Ayan, tingnan nyo yung kondisyon nito. Ayan, kalas-kalas na siya mga ka-DIY. Dahil tong ano na to, washing machine, ano na to, i-jajang shop na sana to mga ka-DIY. And jajang shop na siya, kaya tingnan nyo, kalas-kalas na yung ibang parts. Ayan, yung dryer wala na dito, kalas-kalas na. Dahil ano na nga, pang jug shop na. Kaya ito yung dryer, yung salangan. Ngayon, makita kong kinakatay, naisip ko, bilhin na lang dun sa ano, nag-ano nito, nagkakatay nito eh. Ayan, binayaran na lang. Binayaran ko na lang mga ka-DIY. Kasi sayang din eh. Malaki din itong washing at saka maganda pa yung ano nito. Yan, dumi lang kasi ito. Dumi lang yan mga ka-DIY. And sa pag-isip-isip ko, sabi ko bakit di ko na lang kaya i-try ayusin to. Sabi ko sayang din naman pag ano lang, junk shop. Ayan. Nung una di ko pa ano lang, tiningnan ko lang to, di ko pa tinesting yung ano, yung motor doon na natira. Yun yung sa washing. Ayan. Pero nung nabili ko na, nabayaran, dahil di ko na nga pinatuloy yung pagsira, sabi ko bayaran na ko na lang dahil sayang naman. Yun nga, yung binayaran ko na, tinisting ko na yung, sinubukan ko tong itesting. Sinubukan ko siyang itesting mga ka-DIY. Okay naman yung, okay pa yung motor ng washing. Okay pa siya. Ayan mga ka-DIY, gumagana pa. Ayan lang, medyo mapapaminos ako sa gastos dito. Pa siya eh. Original pang ano yan, stock pa lang motor niya yan, stock pa yung to, hindi ko pinalitan. Tapos ito yung sa dryer niya, ito nakalas na nila. Kaso ito ano na to, sira na to, tinister ko na to, sira na to, wala nang pag-asa to, kaya bibili na talaga ako ng pang dryer, spin dryer na motor. Tsaka ito pa pala yung sa dryer mga DIY, isang problema din dahil kung tanggal na tong ano niya, yung connector papuntang spin dryer, yan yung nagpupunit papunta dito eh, sa motor. Ano, may kalas na rin, di ko alam saan yung mga tornilyon yan. Ayan, pero magagawan natin ng paraan to mga DIY. Gagawan ko to ng paraan para maikabit uli. Ngayon, at dahil DIYers naman tayo,
Diyan tayo masaya pag may kinakalikot tayong may binubutinting tayong mga gamit. Kaya yun talaga yung isang dahilan kaya binili ko na lang to. Yan. Pag mapagana to, magandang pakiramdam kasi pag pag-ayos tayo ng isang gamit. Yan lang yung kagandahan pag magdi-DIY. Iba yung pakiramdam pag naayos mo yung gamit ng sarili mo. Yan, umpisa ko nang ayusin to mga DIY. Maghahanap lang ako ng mga tornilyo para dito. Tapos bibilang ko na rin ng motor, yung spin dryer motor, dahil yan sunod na yan. Tinister ko na yan, wala nang continuity yung isang linya. Tapos ibang mga tornilyo hanapan ko pa dahil naiano na nila yung mga tornilyo, natanggal na. Ayan mga DIY. Tapos ito pa pala, natesting ko na rin yung rubber below nito mga ka-DIY. Okay pa, walang tagas to, walang tagas. Pati dun sa may ano niya, wala rin tagas. Yan, walang tagas yan. Dito tingnan ko nga muna dito, hindi ko pa na check to eh. Pero ano pa naman, parang nahawakan ko na ito, malambot pa yung guma. Kaya malambot pa itong guma, hindi pa tumigas. Kaya malabong may tagas to dito. Kaya malambot pa. Ay mga ka-DIY, bibilhan ko muna ng motor yan. Tapos ito, may kabit ko muna dahil nawala yung mga tornilyo. Naka-tornilyo lang naman to mga ka-DIY. Ay, may butas siya. Ito tornilyo lang. Ito may butas din to. Tornilyo lang yan. Kailangan lang ng stainless na screw o bolt na maliit. Para dyan, para hindi kalawangin. Ayan, update na lang tayo mga ka-DIY pag inumpisahan ko nang gawin. Ito na mga ka-DIY, nakabili na ako ng spin dryer motor. Ayan, bali nakuha ko to 650 yung bili ko. Parehas lang naman yung butas nila, yung mounting nila parehas lang naman. Kailangan lang dito magkatugma sila para kakasya dun sa pagkakabitan. Yun nga lang, ano lang to, yung luma 3.5 microfarad lang yung capacitor na kailangan niya. Ito yung bago, ayan, 5 microfarad. Ayun, luma 3.5. Kaya bumili na rin ako ng capacitor para DIY. Ayan, capacitor 65. Palitan ko na rin yung capacitor 5 microfarad para match sila. Yung dito kasi yan, para sa di ko na gagamitin yung para sa lumang dito, yung lumang spin motor ng dryer. Anong kulay dito yung pupunta sa capacitor? Gray. Yung gray, ito di nagagamitin to. Yan niya, papunta sa dating motor yan. Ayan yung niya eh. Yung gray di ko nagagamitin mga ka-DIY.
ito na lang yung gagamitin ko, yung bago, para dito sa bagong motor din. Kasi 3.5 lang yan, no? 3.5 7. Yung 7 na yan, sa ano yan, dito yan sa washing, pang washing na ano, motor. Pag replacement nito mga kadewa, yung nabibili na ganitong brand, ano, nasa 10 microfarad na rin yung capacitor na gamit niyan. Ito mabababa lang yung gamit niya. Babalik ko lang siya. Itong grill lang yung di ko gagamitin. May diagram naman dito, yung dati niyang diagram. Titingnan ko lang. Kaya mga ka-DIY, ito pala na ano ko na. Naikabit ko na. Kanina magkahiwalay yan. Nilagyan ko na ng ano, maliliit na bolt. Ano. Okay na to, maikakabit ko na yan. Mamaya putulin ko muna yung video mga ka-DIY. Iaasinta ko muna yan dun. Ipapakita ko na lang mamaya pag mag-wiring na ako. Ayan. Ayan, malapit na ito mga DIY. Ayan na nga mga DIY. Medyo inabot ako ng hapon. Dahil nag-uulan kanina, di ako makagawa dito. Ayan, pero tatapusin ko pa rin ito mga DIY. Andun na kasi yung ano, naikabit ko na yung motor, ano, yung pinalitan. Andun na. Tapos naikabit ko na rin yung salangan ng dryer. Ayan na siya. Yan, sa wiring na lang to mga ka-DIY. Tatapusin ko na lang mag-wiring para matapos na lahat. Padilim na rin kasi. Yan o. Alas 5. Ano na ngayon? 5:20 na. Ayan. Wiring na lang nito yung gagawin ko dito mga ka-DIY. Ayan. At dahil gaya sinabi ko kanina, hindi ko nagagamitin yung ayan, yung existing niyang capacitor dahil mas mataas yung ano nitong isa 5 microfarad ito kasi 3.5 lang to. Ito yung luma 3.5. Kaya magbabago ako ng wiring dito. Kali itong gray, kaya nakalagay yung green na yan. Kaya yung gray, ano yan, papunta sa spin dryer. Ito yun. Kaya ito tanggal na, hindi na gagamitin yan. Tapos isa pa, purple. Ito isang, ayan, itong purple na to. Ayan, tatanggalin na rin to mga ka-DIY. Hindi ko nagagamitin yan. Yun lang naman. Tapos yung dito sa bagong motor, bali yung wiring dito parang ganyan lang, blue line 1. Line 1 dati kasi black yan, yung dito line 1 black. Ito sa diagram niya. Ayan na black. Ito sa baba black. Ito sa baba black.
line 1 yun. Tapos yung dito sa bagong motor, yung blue yung line 1. Ito yung sa bago. Ito. Blue yung line 1. Ito yun, pinaka-common niya. Dito isasama ko na sa black. Kasi ito yung dati yung line 1. Kabit ko muna. Dito yan. Bali ganun lang magiging ano niya mga ka-DIY. Tapos capacitor green capacitor. Ayan, ito yung dahil ito na yung gagamitin, ito na natin ikakabit. Green capacitor dapat dito sa ano yan, dito sa gray yan dapat. Kung hindi tayo nagpalit ng capacitor, dapat dito yan yung green. Nakakabit sa grid. Dali lang naman ito mga ka-DIY. Susundin lang yung diagram. Medyo malikot, walang nagbibideo. Ako lang kasing ano, ako na rin humahawak sa cellphone ko. Tapos yung gray line capacitor yung isa. Ito yon yung line na isa mga ka-DIY. Purple. Kasi yung isang linya niyan, itong puti, yan, umakyat sa taas yan dito sa mga switch. Tapos pagbaba niyan, pagbaba galing sa controller ng dryer, ito yung binaba niya. Yan, bali line 2 na rin to, sabihin na lang natin line 2. Yan, ito na yan siya, oh. Yung purple dito. Siya na yan. Galing dito sa switch. Itong switch na symbol dito yan pag magbukas. Siya yung pagbukas, siya yung umaangat kaya hindi aandar yung motor. Hindi aandar yung motor hanggat nakabukas yung clip dito sa dryer. Ito yun. Ito yung pihitan niya, yung knob sa dryer. Ngayon nikakabit natin kasi line 2 na rin to. Yung line 1 nandito na yung blue. Yung line 2, ayan yan, nakalagay gray capacitor. Ayan na, gray. Ayan, galing sa bagong motor. Tapos capacitor. Tapos itatap natin dito. Ayan, walang nabibidyo kasi. Gray capacitor. Tapos isasabay natin itong pinaka line 2 nya. Ito na yung line 2 nya. Galing sa switch sa taas ng dryer. Ayan. Yan na yan. Ganyan na yan mga ka-DIY. Line 1, papunta dito sa line 1. Ayan, ito yung kasi yung galing sa saksakan. Oh. Ito yung dalawa. Line 1. Parang pinaka-common line nya. Tapos itong line 2, yun na yung umakyat dito sa mga switch. Kanya-kanya yan. Galing dito sa washing, mayroon din yung bumaba. Ayan. Tapos dito sa ayan, yung sinabi ko kanina, galing dito. Ito yung purple yung bumaba. Kadugtong lang yan. Itong purple, kadugtong lang dito yan sa line 2. Line 2. Kadugtong lang yan siya dyan. Yan, lagyan ko na lang ng electrical tape. Wala na kasi yung mga ano dyan. Itong connector. Ay, ito mayroon pa pala. Ito na lang gamitin ko. Di na ako maglagay ng electrical tape. Isang linya na lang yung lalagyan ko. Yan.
ka-DIY. Tapos na. Ganun lang kasimple. Maganda talaga pag mga ano lang, manual lang na washing machine. Manual na washing machine, mabilis lang i-repair. Naayos ko lang yung wire para hindi magulo. Dito ko na lang ipon sa kabila. O, ganyan. Dito ko na lang ilagay yung capacitor. Bali ganyan na lang siya. Tikpan lang natin para hindi gaano makalat. Yan. Ganun lang mga ka-DIY. Dali lang talaga i-repair pag mga manual na washing machine. Kaysa dun sa mga electronic control na washing. Naidugtong na rin yung sa drain. Ito yung control niya. Umaangat na rin siya pag pinipihit dito. Umaangat na. Ibig sabihin mag-drain na yan. Tapos ito na lang yung preno. Ito sa preno naman to. Ayan, preno yan dito. Pagbukas ng takip niyan yan, preno yan, umi-engage yung preno dito sa ilalim. Ngayon kakabit nyo muna para tuluyan tapos nito. Ganun lang mga ka-DIY. Yan na. Yan na yan. Susubok na natin mga ka-DIY. Ayan o, sinaksak ko na para mahugasan ko na rin yung loob nito pati dito. Ayan, hugasan lang to. Itong dumi, mga itim, dumi lang yan o, natatanggal pag pinupunas. Ayan, subok ko na mga ka-DIY. Tapos dito sa kabila. Ayan o. Maandar na rin yung kabila niyan. Ayan. Ano, may ikot o. Kita nyo. Namamatay siya pag binubuksan to. Ayan o. May ikot na yan yung nasa loob. Yung dryer. Kaya namamatay yan dahil dito nga sa sinasabi kong switch. Ito na switch yun. Ayan dito. Yan. Kahit naka-on yung timer, hindi under. Hanggat hindi binababa. Ayan no. Rinig nyo ang lakas. Mga ka-DIY, tapusin ko na rin tong vlog. 5:40 na, mag-aalas 6 na, kaya tatapusin ko na. So ayun nga mga ka-DIY, ang nagastos dito yung sa motor lang, motor na 650 at saka yung capacitor na 65. Yun lang yung gastos ko. Plus yung ano dito,
bili sa mga nagkakatay nito. 300. Ayan, yun lang mga DIY. Gumagana siya. Yan, lilinisin ko na lang yan mamaya.